Hi guys! Hello, Welcome guys. back to our channel. So, medyo nakangiti kami ngayon, Yes, masaya na yung vlog natin for today. Yeah, wala nang drama. So, may update lang din kasi kami sa inyo and gustong i-share. Yes. So, if you're interested in this topic, please keep on watching. So yun guys, welcome back again sa aming YouTube channel, no? Ayan, so narinig niyo naman yung intro namin na meron kaming good news. And somehow good news, pero count your blessings naman. Syempre hindi natin i-count yung mga nangyayaring hindi maganda. So, ito na nga, i-share na namin dahil, yun nga, by way of background lang din naman, no, nag-apply tayo ng PGWP since June, and then kasama ko si Alwin doon for OWP extension, and then si Zion for TRV extension. Yes. Na-update na rin naman namin kayo last week, if napanood nyo yun, na nauna yung kay Alwin na magka-result, which is unfortunately refused. So, mga ilang araw din na nag-antay tayo for our update, no? Yung sa amin kasi ni Zion ay parang naiwan. Hindi namin alam bakit nauna yung kay Alwin, which is ano kasi yun family application. Pero it happens talaga. Syempre iba-iba naman yan kung paano nila desisyonan ang ating mga application dyan sa IRCC. So, ito na nga, after ilang araw na medyo malungkot tayo, dahil nga nagkaroon ng refusal kay Alwin, ito na, share na namin na kami ni Zion ay na-approve na ang aming permits. So, PGWP na ako, yung post-graduation work permit na yung hawak kong permit, so hindi na student permit, and then kay Zion, ayan, meron na siyang visitor record. Kasi, yan, continuity lang yon ng kanyang pag-stay as a visitor dito. Hindi naman siya student kasi hindi pa naman siya kid na nag-aaral. Yes, pero yung sa akin guys, still ganun pa rin, ano? Refuse pa rin tayo. Pero nag-re-apply na tayo. So waiting ayusin na natin yun guys. So hindi na namin masyadong i-detail yun kasi mahirap din talaga na yun nga, i-open na rin lahat-lahat. I-share namin yung mga ginawa namin, we promise that, pero as of now kasi very critical pa ng phase or period namin kasi mamaya, 'di ba, yung ma-share namin hindi pala yun yung tama, 'di ba? Tapos ma-misguide kayo. Yeah. So once maging okay na talaga, okay na. At least 'di ba, doon pa lang namin ma-share sa inyo para yun yung pwede yung pagkuhaan ng idea kasi mamaya ang ma-share namin prematurely mali pala, so may gumaya, 'di ba? Ayaw rin naman namin na mangyari yun sa inyo. Yeah. So yun pala guys, no, bali ang na-approve kila Emma ay ilang years? Share na rin natin. 2 years. So yun, magtataka kayo kasi bakit 2 years lang? I think kasi ito yung ang inisip namin dahil yung passport ni Zion, yung validity niya ay 2 years na lang. So may nakusap na rin naman kaming lawyer, we can write another letter yan nga to explain na we can be further granted talaga ng 3 years kasi yun naman talaga ang ating ginugol for. Kasi ito yung previous policy hindi pa kami nag-a-apply sa bagong policy na kunwari, ganito, very limited lang ibibigay sa yung timeline. Pero kasi, yung during my time, ayan, kapag naka 2 years kang pag-aaral dito sa Canada, ayan, pwede kang ma-entitle ng 3 years post-graduation work permit. Pero masaya na kami for 2 years. Okay na yun. Ayan, kasi there's really talaga long time na para makapagplano kung ano yung dapat yung gawin, paano ma-PR dito. But still, yun nga, itatry natin later on. Gusto ko lang talaga mag-focus muna kay Alwin. Yung 2 years kasi mahaba naman yan. We can make a letter, sabihin natin na ito, kasi ganito lang yung validity ng passport ni Zion, kaya 2 years lang. Pero once ma-extend na natin, so asikasuhin pa namin yung passport ni Zion later on,
para mag-grant yung additional 1 year. Sayang hindi kasi yung 1 year, guys, no? Bawang, alam niyo na, magkaroon ng problema ulit, edi at least medyo mahaba-haba yung paghihintay natin. Pero yun nga, kung magkaroon ng milagro, ayan, no, hindi na kakailanganin ng additional 1 year. So 2 years would be enough kung meron tayo mga pathway na tinitingnan na alam natin within that timeline ay okay na rin. Para hindi na tayo mahasal ng apply tayo ng apply. So, dapat talaga nakaplano, pag-aralan kung ano yung dapat pag-aralan. So, yun lang naman ang aming update, no? Very quick. Ayan, at least ma-share namin. Happy na rin kami kasi, yun nga, kaysa naman ma-refuse din silang dalawa. So, another problem na naman namin yun. Well, at least ngayon, dumating yung result nga na dalawa sila, okay na sila. At least, maging happy na rin tayo. Yes. Diba? So, pinag-pray na rin naman namin yun after ng refusal ni Alvin na sana wag naman kami yung ma-refuse kasi dadagdag sa iisipin namin, sa problema namin. And mas malala yung effect nun. So, if ever, kunwari, ma-refuse ako, parang ano rin, sobrang lala naman na siguro ng documentation na nangyari kung ma-refuse pa ako. So, stop na rin akong work, out of status na rin ako, magre-restoration na rin ako, which is, pareho na kaming walang work. So, that's worse na. So, okay na rin talaga kami ngayon na kahit refuse si Alvin, at least approve kami ni Zion. Tinanggap mo na ba? Hindi naman tatanggapin yun. Hindi, yung accepted. Mahirap tanggapin. Pero yun naman talaga, parang isurrender mo na lang kay Lord kung ano yung nangyayari. Bala na nasa taas. Oo. So, ayun, maraming salamat pa rin sa mga nagko-comment, nagsusuporta sa amin. Diyos ko, meron din talagang bashers na minsan, tumiti mo sa isip ko, parang ganon, na kahit ayoko basahin or gusto ko i-erase or i-block talaga, minsan na-affect din ako. Kasi minsan, sabi, ba't daw tayo nagsasabi about God? Ba't nagsishare tayo about God? Kung kailan daw nagka-problem? Parang iniisip ko, hindi mo naman kami kilala before. Dati naman, nagsi-CFC kami, nagsisimba kami, pero aside from it, whether nagsisimba man kami or hindi, nag-adore man kami kay God, nagpe-pray man kami kay God, before o hindi, inisip ko, yung mga sinners nga, yung mga nagkakasala, diba? Parang gusto nga natin sila maging prayerful pa rin kahit kung ano man yung nangyari sa kanila. Pero ewan ko, basta may mga bashers pa rin na umabot na sa pagko-question ng faith natin. Which is, ayun yung ayokong i-tolerate. Basta, yung mga hindi ko ma-tolerate lang na bashing is kapag nakaka-apekto na or pinag-uusapan na or nag-wish ng bad things about sa anak na namin kay Zion and kino-question yung faith namin. Kasi sa akin, I have strong faith kay God. Siguro hindi lang namin na-express before sa mga previous vlogs kasi buhay Canada yun. So kapag meron naman talaga tayong struggles, dun talaga tayo kumakapit eh. So siguro mas naging open kami kasi ito yung lowest point in life naman namin talaga sa Canada. So hindi naman magme-maintain yung prayer mo na average lang or kung ano man yung dati namin. Siguro mas nag-hold din talaga kami ngayon. Kaya, mas na-express namin yung devotion and faith namin kay Lord. Pero, yung sa mga, grabe talaga. Kaya tsaka, hindi niya rin kasi alam kung ano yung, so baka ngayon lang siya nanonood. No? Kasi, guys, bago pa mangyari itong mga problema na to, nagsi-CFC na kami. Hindi lang kami before pa mag-CFC, nagsisimba na rin kami. Pero, whether nagsisimba o hindi ang isang tao, guys, hindi natin dapat questionin yung faith nila. Kasi nga, yung mga makakasalanan nga, dapat we are encouraging them to pray, diba? And have faith kay Lord. Pero kapag ba't tayo, nakakakita tayo ng isang tao na nag-express ng faith kay Lord, questionin pa natin. Parang, hindi ko alam bakit dapat ikaw yung dapat bumalik kay Lord. Kasi dapat 'di ba as a community tayo, we have to share our faith. Hindi ko alam, walang ganun sa mga nakilala kong friends na questionin yung faith mo, laging kapit lang kay Lord. So, yung may mga ganong tao talaga. May problema yun sa pag-iisip. Hindi ko alam. So, yun. Anyway, in connection with faith, kasi yun nga, meron talaga akong friend from LA, magpapadala daw siya ng miraculous medal. And ito yung nakatulong
sa kanya to handle all the challenges and struggles kasi it's difficult din to start yan as a doctor. So nagdo-doctor siya abroad. Yan, kaklase ko siya sa nursing sa Philippines. So ayan o, as I've mentioned, siya lang naman talaga yung magpapadala kaya alam ko na kahit walang pangalan. And Catholic Pocket Prayer Book. Ayan, very thankful ako kasi alam niyo yung pag nagko-commute ako sa bus, yan, nakikinig ako ng church songs. Tsaka ito, yung Paskong Pinoy songs. Yung mga Christmas station ng ABS-CBN. Yun yung mga songs na pinapakinggan ko. Pasko. Ayan. So, meron din tayong pabasahin at least along the way. Ito siguro, and then, I think ito yung isa sa mga miraculous medal. Sabi niya, medal. tatlong packages daw yung ibibigay niya sa akin. Which is, hindi ko alam. Hiwa-hiwalay. So, ayan dito. So, yun yung makaka-relate kayo kung sino yung may alam dito sa Miraculous Medal. Very powerful din talaga to. Yan. Thank you. May nagsabi nga, ito yung dadasalin mo 3 times sa Miraculous Medal. So, isa-search ko na lang ulit yun. Pero at least meron na din tayong additional protection. So, wala akong question sa faith ng iba nating kababayan, pero pag feel ko naman nag-express ng devotion yung friend mo, di ba, dapat hindi mo nililimit yun. Dapat wini-welcome mo kasi faith niya yun kay Lord din. Wala tayong dapat sabihin about others' faith. Lalo na, di ba, different culture, they have their own faith. Ayan. Maingit lang yan. Hindi. Pagdasal na lang din natin sila. Kasi hindi nila alam yung pero thank you nanood ka sa vlog namin. Ayan. So, ganda. Thank you. Thank you so much, Cam, sa Miraculous Medal. Ito siya, guys. Ayan. Diba? Ang ganda. Diyos ko. Nice. Suotin mo siya lagi, baby. Ayan. So, ito nga lang din talaga yung kakapitan natin. Hindi ko alam. Siguro may hindi lang makatake kapag masyado nang about kay God yung sinasabi natin. So, pasensya na. So, alam ko naman, iba-iba tayo ng degrees ng pananampalataya. So, yan, if this is too much, pasensya na. Pero, I think, ito kasi talaga yung panahon na sinusubok kami. Kaya, mas kumakapit kami at mas nagpipray kay Lord. Which is, I think naman, hindi ko dapat ikasorry. So, wala namang masama. Gusto ko lang talaga i-share. So, ito yung kinakapitan namin, guys. Hindi naman normal yung life namin ngayon. Nagdadaan talaga kami sa pagsubok. So, yan. Ito lang yung masishare namin. And very thankful kami na, ayan, at least ngayon, may dumating na positive news. Very grateful kami. And if you have watched yung video namin kahapon, ayan, may good news agad si Lord. Which nanalo kami ng TV. Yan, binigyan kami agad ng grand prize na TV. Which is, I think, hindi naman niya sinasabing, oh, kailangan nyo ng TV, kaya binibigay ko yan. I think he's sending a message to us na you have to wait. Yan, naiinip tayo na hindi tayo natudraw sa raffle, pero inaalat niya pala sa atin yung grand prize. Yes, sir. Which is, yan, very grateful tayo. Yeah. So, thank you, Cam, sa iyong padala. Buti na lang nga, sinabihan ko siya kasi nga, hindi makakapadala for Canada Post. So, sabi niya, Amazon niya. And thank you so much. Yan, makakatulong yan sa atin. Ito, and lalo. Baka may message sa'yo. Keep your gift surprise. And ito yung Amazon na gift bag. Yan, ito yung message. Dear Emma, Merry Christmas to you and your family. May this small gift help you grow in faith and remind of God's love and mercy. Best wishes. Yan, from Camille. Thank you so much, Camille. Ayan, i-message ko siya later on. But, yan, sobrang nakakatuwa lang, may mga friends tayo na ang tagal na natin hindi nakita. Kabatch ko pa siya 2010 sa nursing. And, ayan o, diba? Nag-reconnect lang din kami. Relate din daw kasi siya sa challenges na pinagdadaanan natin. Kasi siya, meron din pinagdadaanan. And, yan, very grateful lang din tayo na mga friends talaga tayo na nakakaalala despite the distance and time. So, tsaka ang dami rin nag-message sa atin na yung kapwa rin natin ka CFC. Sobrang yan, maraming salamat sa inyo guys, no? Sa mga dasal nyo sa amin. Yan.
And sa mga kaibigan syempre, na patuloy na sumusuporta pa rin sa amin hanggang ngayon. Yes. Pamula umpisa hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. So ngayon na okay ang PGWP natin, ayan, medyo nakagaan na sa loob, 'di ba? Nakahinga na kami somehow ng maluwag, pero syempre meron pang parang bigat sa likod namin dahil nga refuse pa si Alvin. Although, yun nga sinasabi natin, nililift na natin kay Lord yun. Ayan. So, para tulungan tayo i-carry yung burden na dinadala natin. So, ganun pa rin yung life. Ayan. Ganun pa rin. Bukas, Monday, sa bahay pa rin ako. Monday, may pasok ako, pero sa Alvin dito muna. So, ganun muna. Sabi nga nila, baka ito daw yung time na para mas mag-bond kayo ni Zion, mas magpahinga, mag-focus sa ibang bagay. Ayan, may nag-invite nga, mag-trading ka raw. Meron na rin kami guys. So if nakapanood na rin kayo ng video, forex trading na rin kami, pero yun nga because of work hindi namin na-focus, pero yun, mas ngayon. Nag-trade ako guys. Na siya ngayon. Dati pa since 2000, tagal na. Pero more on forex kami pero may nagsasabi baby pati try mo na rin yung stock trading. So yun. And ano pa ba? More on crypto kasi ako guys pag yung solo ko. Pero meron kaming copy trading na na sarili namin. So, yun yung mga itatry natin na ayan, at least habang nasa bahay maging productive. Pero I think ilalagay namin si Zion sa daycare. Pwede ning bukas or sa Wednesday, whatever day it is, kasi may Christmas party sila. At least maka-enjoy man lang din si pwede Zion. rin nga siguro sa Christmas party na lang din, ano? So, para ma-enjoy ng bata. Sayang din naman kasi bayad na namin buong buwan yun. And hindi kasi madaling i-pull out na lang si Zion, 'di ba? Kasi sabi, para makatipid, wag mo nang magbayad or wag mo nang i-take care si Zion. Ang problema lang. Ang problema kasi baka mawala ng slot. So, kailangan namin i-balance 'yun between pagkuha sa kanya, dito na lang siya sa bahay, and yun, kasi mamaya bigla magka-work. Pero syempre, hindi naman namin hihindian yun. So, pag bigla nagka-work si Alvin, syempre, kailangan na naman ibalik sa daycare, which is, magiging another problem yun kung, mawala na siya ng slot. Kaya mas mabuti na guys, magbigay kami ng, mura lang din naman kasi siya. So, di bali ng gumastos ka, at least sigurado kasi anytime, hindi natin alam, baka biglang dumating yung, sana. Miracle. So, tingnan natin. Ayan, tingnan natin kung ano yung i-grant ni Lord. Basta, ngayon, ayan, bahala na kami. So, yun nga, susunod din rin namin yung payo ng iba. So, although we are doing everyday vlogs, kung ano lang, syempre, siguro yung highlight ng life namin. Pero we will not overshare. So, kung ano man yung mga next steps, siguro mag-share kami kapag positive na yung outcome, kasi ang dami pang pwedeng maka-apekto, ang dami pang pwedeng maging negative na comments. So, sa mga ibang aspeto ng life, tahimik muna kaming gagalaw. So, pati yung, kasi nagsasabi pa nga, ba't yung life nyo ngayon hindi mo ma-share? Dati naka-PowerPoint pa kayo. Parang iniisip ko, nagka-problema na nga kami, ipa-PowerPoint ko pa ba para ma-share? Grabe talaga. Siyempre, iba yung information sa problema. Parang ganon. So, yun na lang. Kapag naging success story na to, i-share ko sa inyo. Sige, gagawan pa kita ng PowerPoint. Tapos bigyan ka pa namin ng award. Ayun, yun lang naman yung mga comment namin. Pero maraming salamat pa rin sa maraming sumusuporta and nagmamahal. Yes. Actually, baby, hanggang ngayon, nagmamessage pa rin sila sa page natin. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Pasensya na sa ibang hindi ma-replyan. Pero yun, ako naman yung nag-heart-heart din. Pero ako minsan nagre-reply sa page. Nagre-reply. Ako yung nagre-reply. Heart and then like, kung ano man. Kahit bashing pa yan. Pero if it's too much na, ayan, nandiyan na yung delete. Yan. Delete o kaya. Basta huwag sila ibablock kasi views natin sila. Ay, Diyos ko. If it will, give me peace of mind, hindi ako mag-hesitate na mag-block. Okay lang yun. Thank you pa rin kasi syempre kumikita tayo sa kanila mga basher. So, anyway, maraming salamat na naman sa pagsama sa aming vlog for today. Ayan, maraming salamat kasi na-reach nyo ang end ng video na to. Ibig sabihin, very interested kayo sa mga nangyayari sa amin. And ito na nga, at least good news for now. Okay na yun, okay na. Importante, ako lang yung na-refuse, di ba? So, tuloy ang laban. Yeah, we'll see you again on the next one. Peace!